salita o mga tagapagsalita ng programang ito. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa Eugene FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Andy Orozco at kay Sister Angelita Sagon. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan at ang Diyos ang laging sumama sa atin, mga kapatid, sa umagang ito at magsama-sama tayo sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. At pagbati din po sa lahat ng kapatiran na wala pa sa paglilingkod, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, tinitiwala namin sa iyo ang programang ito, Panginoon, mula sa pasimula hanggang sa matapos, Panginoon. Purihin ka, sa iyo ang pagsamba, pagluwalhati at pagsamba, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. So, praise the Lord. Tayo po ay magpapasimula na, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga kay Sister Cristela Bugayong. Amen. So, purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. At kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, mga kapatid, malaya po kayong makipagbukas dito po sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Praise God. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Pakiulit po, Brother Raymond. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal at tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Sabi sa ating binasa, mga kapatid, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. So, pag-aaralan natin, mga kapatid, ngayong umaga, ang paksang pinamagatang The Benefits of the Word of God. Amen. The Benefits of the Word of God. Ano ba yung pakinabang ng salita ng Diyos sa atin pong mga buhay? Amen. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Bagamat ang Diyos ay hindi nakikita, mga kapatid, dahil siya ay espiritu. At sabi ng John 4:24, mga kapatid, God is spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth, mga kapatid. Amen. Bagamat ang Diyos ay hindi nakikita, dahil siya ay espiritu, at hindi tulad ng mga hindi natin tulad yung mga naunang propeta at mga alagad sa panahon ng Biblia na direkta nilang naririnig ang boses ng Panginoon, nalalaman natin ang kalooban ng Diyos at ang mensahe na nais niyang iparating sa tao sa pamamagitan ng pagbabasa or pakikinig ng kanyang banal na salita. Amen.
At ngayong umaga mga kapatid, pag-aaralan natin ang ano ba ang or kung ano ba ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Amen. At ano ang pakinabang nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakakalungkot lang mga kapatid na maraming tao ang niwawalang kabuluhan ang salita po ng atin pong Panginoon. Amen. So, isang mapagpalang umaga kay Sister Ann Nepo. Amen. So, good morning po. Amen. Naway pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. So, mahalaga ang salita ng Diyos mga kapatid sa buhay ng isang tao. Amen. Sapagkat sinasabi ng Matthew chapter 4 verse 4, ganito po ang sinasabi ng Biblia mga kapatid. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Datapwat siya'y sumagot. Tinutukoy dito si Jesus mga kapatid sapagkat sa tagpong ito, nag-uusap si Jesus at si Satanas, mga kapatid, nung siya ay tinutukso habang siya ay nag-aayuno, mga kapatid. Amen. Datapwat siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So bakit mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao, mga kapatid? Sapagkat sa talatang ito, ipinapakita na dito sa mundo, hindi lamang material na bagay ang mahalaga sa buhay ng isang tao, mga kapatid. Kundi maging ang salita ng Diyos ay nagsisilbi ding pagkain ng ating kaluluwa. Hindi po pisikal na katawan, mga kapatid, kundi pagkain po ito ng ating kaluluwa. The Word of God is food for our soul. At kung ano ang ipinapakain natin sa atin pong kaluluwa, yun po ay nagre-reflect sa atin pong pamumuhay. Amen. So mahalaga ang Word of God dahil kung ano yung pinapakain natin sa ating kaluluwa, mga kapatid, yun po ay nagre-reflect sa ating pamumuhay. Halimbawa, pinapakain mo ang kaluluwa mo ng mga salita ng ating pong Panginoon, nagre-reflect ito sa iyong araw-araw na pamumuhay. Na although dumadaan ka sa mga pagsubok at mga kagipitan, nananatili kang positibo. Amen. Dahil na-absorb ng kaluluwa mo ang mga salita ng Diyos na nagbibigay ng encouragement at lakas na marami mang bagay ang nagpapalugmok sa mga pagsubok ay kinakailangan magpatuloy. Bakit? Kasi healthy yung pagkain ng kaluluwa, mga kapatid. Amen. Pinapakain mo ang kaluluwa mo ng salita ng Diyos na nagbibigay ng encouragement, mga kapatid. In short, nagiging malusog yung kaluluwa kapag pinapakain ng salita ng Diyos. Pansinin natin, mga kapatid, kapag ang kaluluwa natin ay hindi healthy, yung pinapakain natin, mga kapatid, ay mga bagay na hindi naman kalooban ng ating Panginoon, nagre-reflect din ito sa ating buhay. Amen. Pansinin natin ang mga taong walang interes sa salita ng Diyos. Walang direksyon yung kanilang buhay. Amen. Mas sinusunod nila yung nasa ng laman kaysa sa nasa ng kaluluwa. Kaya ang ending, nauuwi sa pagsisisi. Amen. Na sasabihin, sana ganito pala, sana ganun pala yung ginawa ko, mga kapatid. So mahalaga ang salita ng Diyos dahil sa buhay ng isang tao, mga kapatid, hindi lamang po pisikal ang ating pinapakain, kundi kinakailangan pakainin din natin yung ating kaluluwa. At sa papaanong paraan natin ito mapapakain? Sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita po ng atin pong Panginoon. Amen. Sa buhay na pinahiram sa atin ng ating Panginoon, dalawa lang ang dapat nating ingatan. Unang-una, ang pisikal. Pangalawa, ang atin pong mga kaluluwa. Amen. Dahil tayo ang magdidesisyon
kung saan patungo ang ating kaluluwa pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. At salamat, may salita ng Diyos na nagsisilbing pagkain ng ating kaluluwa para mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. So, isang mapagpalang umaga kay Sister Mitsumi Ikida. Amen. So, tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. John 6 verse 27, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Amen. Sabi sa ating binasa, mga kapatid, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibinibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Amen. Kaya ang salita ng Diyos ay pagkaing hindi napapanis. Amen. Ibig sabihin, sa usaping spiritual, ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan natin para magtamo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito ang magsisilbing manual or guide ng tao kung papaano ba maging tama sa harapan ng atin pong Panginoon. Amen. Ito po ay nagsisilbing guide ng tao kung papaano ba maglingkod ng tama at ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi may mga paglilingkod na mali, mga kapatid. Papaano ba natin malalaman kung ang paglilingkod ay mali sa atin pong Panginoon? Kapag ito ay hindi sinasang-ayunan ng mga salita ng Diyos. Amen. Praise God. So, halimbawa nito kapag tuwing mahal na araw, mga kapatid. Amen. Usually sa tradisyon, kapag mahal na araw, yung mga nakamulatan na ng tao, mga kapatid, is hinahampas yung kanilang sarili at kinukudlitan. So, bago hampasin, mga kapatid, kinukudlitan muna yan na gamit yung blade sa likod, mga kapatid. Amen. Sa madaling salita, ito yung penitensya, mga kapatid. Amen. Paano naging mali yung paglilingkod sa penitensya, mga kapatid? Minsan akala natin tama kasi nagsasakripisyo tayo, pero sa mata ng Diyos, yun po ay karumal-dumal. Bakit po, mga kapatid? Ang sabi ng aklat ng Leviticus chapter 19 verse 28, huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Amen. So, utos ng Biblia na huwag nating kukudlitan. Kaya yung paghahampas sa sarili tuwing mahal na araw, mga kapatid, ito po ay labag sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat utos ng Biblia na huwag nating kukudlitan yung ating laman. Yung ating mga sarili, mga kapatid, huwag nating susugatan. Praise God. Isa lang naman yung gusto ng Panginoon para tayo ay mapatawad sa kasalanan. At yan ay mababasa natin, mga kapatid, sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, 38, mga kapatid. Sinasabi doon na magsisi tayo at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng atin pong kasalanan. Amen. So, walang sinabi, mga kapatid, na sakta natin yung ating mga sarili, kundi ang hinihingi ng Biblia is magsisi tayo at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo sapagkat doon po mayroong kapatawaran. Hindi po sa pagkakaroon natin ng sakripisyo sa pamamagitan na sakta natin yung ating sarili. Amen. Wala namang sinasabi ang Diyos na para tayo ay mapatawad sa kasalanan ay sakta natin yung ating sarili, mga kapatid. Utos nga ng Biblia sa unang Tesalonica 5:23, mga kapatid, na ang ating katawan ay ingatang buo at walang kapintasan
hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit po? Sa unang Korinto 6:19, sinasabi ni Apostol Pablo or ni San Pablo, mga kapatid, na hindi baga natin nalalaman na ang ating katawan ay templo ng Diyos? Unang Korinto 3:16-17, mga kapatid, kung ang sino man ay gumiba sa templo ng Diyos, ay igigiba din ng Diyos, mga kapatid. Paano kung tayo ang gumiba sa templo ng Panginoon, mga kapatid? Paano kung tayo mismo yung sumisira sa atin pong sarili? Ano kaya ang mangyayari sa atin, mga kapatid? Amen. Tandaan natin, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia sa Galatia 6:7 na anumang itinanim o inahasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Kaya walang doktrina ang Biblia, mga kapatid, na para mapatawad tayo sa ating kasalanan, saktan natin yung ating sarili, gumawa tayo ng sakripisyo, mga kapatid, saktan natin yung ating sarili, mga kapatid. Wala pong doktrina ang Biblia na ganyan. At wala pong itinuturo ang Biblia ng pagbabawas ng kasalanan. Amen. Dahil nung si Kristo ay nabayubay sa krus, hindi po siya namatay, mga kapatid, para bawasan yung kasalanan ng tao, kundi para tubusin at alisin ang kasalanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po para bawasan. Praise God. Kasi maraming katwiran ang tao na ginagawa ko niya yung paghahampas sa sarili tuwing mahal na araw para mabawasan man lang yung aking kasalanan. Wala pong tinuturo ang Biblia na bawasan natin yung ating kasalanan. Itinuturo po ng Biblia na kinakailangan alisin natin yung ating kasalanan. Praise God. Kaya nga, noong si Kristo ay nangangaral, mga kapatid, sa mga nai-encounter niyang tao, hindi niya sinasabi na pagkatapos niyang magpagaling, pagkatapos niyang magpatawad sa kasalanan, hindi niya sinasabi na bawasan mo ang iyong kasalanan. Kundi sinasabi niya na humayo ka at huwag ka nang magkasala. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Wala pong itinuturo ang Biblia na bawasan natin ang ating kasalanan. Kundi itinuturo ng Bible, mga kapatid, na atin pong talikuran ang ating kasalanan. Kaya kinakailangan, mga kapatid, na tayo ay makinig ng salita po ng ating Panginoon, sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ang daan kung papaano ba ang tamang paglilingkod sa atin pong Panginoon. Sabi ng Biblia, magsigawa tayo, hindi sa pagkaing napapanis, kundi sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Ito po yung salita ng Diyos, mga kapatid. Ito po yung pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, dahil mapapakinabangan natin ito sa pagharap natin sa hukuman po ng atin pong Panginoon. Amen. Heaven and earth shall pass away, but the word of God will remain forever. So, purihin ang pangalan ng atin pong Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 12, mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Praise God. So, ang salita ng Diyos ay buhay and effective, mga kapatid. Mabisa. At para sa mga nakasubok na sumunod sa salita ng Panginoon, mga kapatid, sila po ay makapagpapatunay na ang salita ng Diyos ay hindi nagsisinungaling. Praise God. Sapagkat ito po ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, ito po ay nagmumula sa espiritu ng ating pong Panginoon. Hindi natin pwedeng tawagin ang ating sarili na tunay na Kristiyano kung hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Praise God. May mga taong naniniwalang
sila'y Kristiyano, pero niwawalang halaga ang salita ni Kristo, mga kapatid. Amen. May mga nagsasabi na ako anya ay naglilingkod din naman sa Diyos, pero hindi talaga ako masyado nagbibigay ng importansya sa Biblia. Hindi talaga ako masyadong nagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos. Sapat na sa akin yung makapakinig ako ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang pakikinig mahalaga po, sapagkat diyan tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Pero higit pa sa pakikinig, mga kapatid, kinakailangan magkaroon din tayo ng personal na pagkakilala sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng interes sa kanyang banal na salita o sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang banal na salita. Kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon ay napapakinggan natin ang salita ng Diyos. Amen. Mas mainam na tayo mismo ay nagkakaroon ng personal devotion sa atin pong Panginoon. Amen. So, hindi natin pwedeng tawagin yung ating mga sarili na Kristiyano kung hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. At ang katwiran ng mga tao ay sapat na anya na kilala namin ang Diyos at hindi kami nakakalimot na tumawag sa Kanya. Mga kapatid, hindi mo makikilala ang tunay at nag-iisang Diyos hanggat hindi mo binibigyang halaga ang mga salita niya. Mga kapatid, maaaring alam mo lang yung tungkol sa Diyos, pero hindi mo makikilala ang Diyos kung hindi mo bibigyang halaga ang pakikinig at pagbabasa ng kanyang banal na salita. Amen. So, ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Kaya nga kapag binubulay-bulay natin at binabasa natin ang kanyang salita, parang nangungusap sa atin ang Panginoon. Or hindi kaya pinapakinggan natin ang salita ng kapag pinapakinggan natin ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid, at kapag may napapakinggan tayo na kalooban ng ating Panginoon at tila taliwas sa ating ginagawa, ay nasasaktan tayo, mga kapatid. Praise God. So, minsan, sa pamamagitan ng pakikinig natin ng pangangaral, nasasaktan yung ating kalooban. Minsan nga, nagre-react pa tayo or madalas nagre-react pa tayo. Natural yun, mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos ay matuwid at hindi ito pwedeng ihalo sa katwirang makatao, mga kapatid. Amen. Sapagkat ang katwirang makatao, ito po ay itinuturing ng Biblia na maruming basahan sa kanyang harapan. Praise God. Kaya kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, minsan or madalas nagkakaroon tayo ng reaksyon. It's simply because the Word of God is alive, mga kapatid. Walang ibang makapagpapabago sa tao sa buhay ng isang tao, kundi ang makinig at sumunod sa buhay na salita ng atin pong Panginoon. Praise God. So, yan po yung kahalagahan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Dahil ito po ay nakapagbabago ng buhay. Higit pa ito sa mga libro na binabasa natin, mga kapatid. Amen. Although, maganda naman yan, lalo na kung for educational purpose, mga kapatid, para magkaroon tayo ng karunungan. Kasi kailangan natin yan, mga kapatid. Amen. Pero higit pa dyan, mas kinakailangan nating pagtuunan ng pansin ang mga salita ng atin pong Panginoon. Praise God. Dahil kagaya nga ng sinasabi ng Biblia kanina, ito po ay mapapakinabangan natin sa buhay na tumatagal, mga kapatid, sa buhay na walang hanggan. Amen. Yung mga libro dito sa na mababasa natin sa sanlibutan, panglupa lang yan, mga kapatid. Darating ang araw na kapag tayo ay lumipas, tapos na rin yung ating karunungan. Pero yung karunungan natin na makalangit, mga kapatid, dadalhin natin ito hanggang sa kabilang buhay, hanggang sa eternal na buhay, mga kapatid. Praise God. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya mahalaga ang pag-aaral ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Amen. Sapagkat ito po ay hindi nawawalang kabuluhan, mga kapatid. Amen. Maaring hindi man natin ito ma-appreciate ngayon,
Pero darating ang oras, amen, na masasabi rin natin sa ating sarili na tama ang salita ng Diyos, mga kapatid. At sana, kapag naisip natin yan, hindi pa huli ang lahat para sa atin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng atin pong Panginoon. Roma, Kapitulo 15, talatang 4, mga kapatid. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Amen. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aaliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Dito makita natin, mga kapatid, ang purpose and benefits of the Word of God. Unang-una, sa ikatututo. Pangalawa, para aliwin tayo at bigyan tayo ng pag-asa. Amen. Madalas ang salita ng Diyos, mga kapatid, masakit pakinggan. Pero hindi natin maikakaila na mayroon din tayong natututunan. Amen. Ang salita ng Diyos, masakit pakinggan yan, mga kapatid. Kung buong katotohanan yung ipapangaral, masakit ang salita ng Diyos. Amen. Masakit na mapakinggan ang salita ng ating pong Panginoon kapag buong katotohanan yung ipinapangaral. Pero kung pipili lang tayo ng talata para magbigay ng kaaliwan sa tenga ng taong tagapakinig, mga kapatid, at hindi natin ipapangaral ang buong katotohanan patungkol sa mga saway, amen, wala ring mangyayari. So aminin man natin sa hindi, mga kapatid, minsan masakit ang salita ng Diyos pakinggan, pero hindi natin maikakaila na ito po ay kinapupulutan din natin ng aral or mayroon tayong natututunan. Although minsan pakiramdam natin, mga kapatid, personal yung pagkabasa ng salita sa atin or masyado tayong pinipersonal sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Pero hindi natin maikakaila, mga kapatid, na tama naman yung ating napapakinggan. Amen. At yan ang purpose ng pangangaral, para maituwid tayo sa mali. Amen. At para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya. Amen. Sa kabilang banda naman, ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan sa mga taong nakakaranas ng dalamhati sa buhay. O kaya, mga kapatid, sa mga dumaranas ng sakit, ng kalooban, at tila ba hindi makayanan dahil sa sobrang pressure, mga kapatid. Amen. Tandaan natin na may salita ng Diyos na nagbibigay ng kaaliwan, nagbibigay ng encouragement sa atin, mga kapatid. At ito ang dahilan bakit ito ipinapangaral, para magbigay ng aliw sa mga dumaranas ng kabagabagan at depresyon, mga kapatid, na hindi malunasan ng mga makamundong gawa. Amen. So maaaring sinubukan mo na lahat sa mundo at trinay mo na ang pinagbabawal na gamot para mabigyan ng satisfaction ng iyong sarili. Trinay mo na lahat ng bisyo, mga kapatid, pero wala pa rin nangyari. Marahil ito yung panahon para lumapit ka sa ating Panginoon. At maaaring sa pamamagitan ng salitang ito, mga kapatid, makilala mo kung sino ba ang Diyos na nagbibigay ng kapanatagan sa buhay, mga kapatid. Amen. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakikilala natin kung sino ba talaga ang nagbibigay ng tunay na pag-asa sa tao, nang higit pa sa pag-asang ibinibigay ng kapwa-tao, mga kapatid. Minsan kasi, kung sino pa ang mas pinaglalagakan mo ng pag-asa, yun pa ang mas nagkukos ng disappointment sa atin, mga kapatid. Amen. Pero kung sa Diyos natin ilalagak ang ating pagtitiwala, tiyak, mga kapatid, na sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, kaya niya tayong bigyan ng pag-asa. Amen. Purihin ang pangalan ng atin pong
Panginoon. Joshua chapter 1 verse 8, mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Pakiulit po, Brother Raymar. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ng ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Ibig sabihin, kung tayo ay nag-aangkin na Kristiyano, mga kapatid, dapat kakambal na sa atin ang salita ng Diyos. Amen. Ang isang tunay na Kristiyano, hindi awkward sa kanya kapag pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Maraming tao ang nag-aangkin na Kristiyano, pero kapag niyayaya mo sa Bible study, parang awkward sa kanila, parang irritable sa kanila ang salita ng Diyos, mga kapatid. So, hindi ka pwedeng mag-angkin na isa kang tunay na Kristiyano kung irritable ka sa salita ng ating pong Panginoon. Kung niwawalang halaga mo ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. May mga tao na awkward sa kanila or nakakahiya sa kanila na pag-usapan ang salita ng Diyos. Amen. Pero inaangkin naman na Kristiyano, mga kapatid. So, maaaring maging Kristiyano tayo in title, pero ang basihan ng pagiging isang tunay na Kristiyano is hindi nawawala sa kanya yung salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi niya ikinahihiya ang salita ng ating pong Panginoon. Patunay niyan si Apostol Pablo, mga kapatid. Sabi niya sa aklat ng Roma, "For I am not ashamed about the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." So, alam niya yung purpose, bakit may salita ng Diyos. Dahil sa salita ng ating pong Panginoon, mayroon pong kaligtasan. Amen. Ito po yung magtuturo ng daan patungo sa kaligtasan na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. So, sinabi ni Apostol Pablo na ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Amen. So, we can acquire salvation by hearing, by reading, and by doing the Word of God, mga kapatid. Taliwas ito sa mga tinuturo ng mga mangangaral na pumasok lamang sa isang relihiyon, ligtas na, mga kapatid. Hindi po dyan makakamit ang tunay na kaligtasan, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban at sa salita ng ating pong Panginoon. Hindi po sa pagpasok sa relihiyon. Amen? Pumapasok ka nga, sabihin natin na pumapasok ka sa relihiyon, pero hindi naman itinuturo sa mga miyembro ang salita ng Diyos. Hindi naman binibigyan ng kalayaan ang mga miyembro na mag-aral ng salita ng Diyos. Wala pa rin, mga kapatid. Amen. Kaya ang resulta, kapag wala yung religious leader, yung mga miyembro, mga kapatid, balik sa kalayawan. Nagiging banal lang sa loob ng simbahan, mga kapatid. Bakit? Hindi naman tinuruan na magkaroon ng individual or personal devotion sa salita po ng ating Panginoon. Kaya kapag pagtalikod ng religious leader, amen, ay yung mga miyembro babalik sa bisyo, babalik sa kalayawan, mga kapatid. Amen. So mahalagang salita ng Diyos sa ikaliligtas, hindi po sa pagpasok natin sa relihiyon, kundi sa ikaliligtas, mga kapatid. At utos ng Biblia na kinakailangan ang aklat ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa ating pong bibig. Amen. Kundi ating pagbubulayan araw at gabi para magtamo tayo ng mabuting kawakasan. At ibig sabihin, mga kapatid,
magkagulo-gulo man ang lahat ng bagay sa paligid natin, nananatili tayong payapa o nananatiling payapa yung ating kalooban, mga kapatid, dahil alam natin na may Diyos na gagabay sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. So, mahalaga ang pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Amen. At ito ay utos ng Biblia. Kaya hindi tayo pwedeng mag-angkin na tayo ay Kristiyano, pero niwawalang halaga natin ang salita ng Diyos. Sapagkat utos nga ng Diyos na ang salita niya ay huwag mahihiwalay sa atin. Praise God. Mateo 7:21, mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung aalisin natin ang kanyang salita sa paglilingkod, mga kapatid? Kung paano natin malalaman ang kalooban ng ating Panginoon kung aalisin natin ang kanyang salita sa paglilingkod natin sa kanya? Maaring naglilingkod tayo, pero hindi po yan tunay na paglilingkod, mga kapatid, kung hiwalay yung salita ng Diyos sa atin. Amen. At paano natin malalaman ang kalooban ng ating Panginoon kung hindi natin bibigyan ng kahalagahan ang kanyang salita? So, sa panahon natin ngayon, wala namang propeta na, mga kapatid, na direktahang sasaway sa atin. Pero, minsan, nag-ooperate yung gift of prophecy sa church, mga kapatid. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon. Amen. Pero, kung tayo ay magbibigay ng halaga sa salita po ng ating Panginoon, dito malalaman natin kung ano ba yung kalooban ng ating Diyos, mga kapatid. Praise God. So, ang salita ng Diyos, ito yung magsisilbing basehan sa pagharap natin sa hukuman ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung tayo ba ay naging karapat-dapat na pumasok sa kanyang kaharian. Kaya, ang salita ng Diyos, hindi po dapat ito niwawalang kabuluhan. Dahil unang-una, ito ang magdadala sa atin sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Praise God. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya, mahalaga, mga kapatid, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Mahalaga ang pakikinig, mahalaga ang personal na pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, kanina, nagbigay tayo ng contact number, mga kapatid, na kung sino man ang mayroong katanungan, ay mag-contact lamang. Amen. Bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos, mga kapatid? Dahil ito po ay lubhang kailangan ng tao. Higit pa sa mga material dito sa mundo, mga kapatid, mahalaga ang salita ng Diyos. Maaring hindi man ito gaano mapakinabangan ngayon, mga kapatid, dahil nakapokus tayo sa mga material na bagay. Pero darating ang oras na hahanapin mo ang salita ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng tunay na satisfaction sa tao, mga kapatid. At hindi yan maikakaila dahil may mga tao na nabago ng salita po ng ating Panginoon. At higit sa lahat, ito po ay nagbibigay ng direksyon sa tao. Kaya nga sabi ni Haring David, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, o Panginoon. Ituro mo sa akin. Amen. So, sa papaanong paraan itinuturo kay Haring David, mga kapatid, ang salita ng Diyos? Sa pamamagitan, mga kapatid, ng pagbubulay-bulay dito. Kaya ang sabi niya, ang salita ng Diyos ay ilawan sa aking mga daan, mga kapatid. Praise God. So, ito po ay nagsisilbing direksyon sa buhay ng isang tao. Kaya, kung minsan iniisip natin na magulo ang buhay natin, bakit hindi natin pahalagahan ang salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid? Dahil ito po ay nagsisilbing guide sa isang tao
kung papaano ba mabuhay ng mayroong kabuluhan dito po sa mundo, mga kapatid. Amen. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hanggang dyan lamang po ang ating maipaglilingkod. Naway kayo po ay napagpala ng mga salita po ng ating pong Panginoon. At sa lahat ng mga nakinig, amen. Salamat po, mga kapatid. Purihin ng Diyos. Naway ang Diyos ang magpala sa bawat isa sa atin. Maging sa lahat ng sumubaybay sa atin, mga kapatid, sa FB Live. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa inyo. At mga kapatid, muli po naming ipinag-aanyaya na sa darating pong first Sunday ng August, magsama-sama po tayo, mga kapatid, alas 8 ng umaga. Mayroon po tayong isahang pagsamba, mga kapatid, sa lugar po ng Barangay Iquirino, sa ating church building dyan, sapagkat yan po yung pinakamalaking church building, mga kapatid, amen, ng UPC dito po sa Bulan. So, para tayong lahat ay magkasya, amen, dyan po tayo magsama-sama, mga kapatid. Amen. So, kung nais nyo pang makapakinig ng mga salita po ng ating Panginoon, amen, malugod namin kayong inaanyayahan na dumalo, mga kapatid. Kung sa tingin nyo, may mga suliranin kayo na hindi na kayang lutasin ng mga bagay dito sa mundo, bakit hindi natin subukan na lumapit sa atin pong Panginoon? So, magsama-sama tayo, mga kapatid, sa darating na first Sunday, alas 8 ng umaga, mga kapatid. At dalhin natin ang lahat ng ating pwede nating isama, pamilya natin, asawa, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ay inaanyaya namin, at kami po ay nalulugod na kayo po ay makasama namin, mga kapatid. So, purihin ng Diyos, ilan lamang po ang aming maipaglilingkod ngayong umaga. At muli po sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari, ako po si Brother Angelo, at kasama po sa Bible reading si Brother Raymar. At sa technical side, nagpapasalamat po tayo sa management ng 100.7 New Gen FM na sa pagpapahintulot na bigyan tayo ng pagkakataon na mangaral na kanyang banal na salita, mga kapatid. So, to God be all the glory. Lagi lamang po natin, mga kapatid, tandaan, amen, hallelujah, na sesos lamang po ang ating buhay na pag-asa. Purihin ang ating Panginoon. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Sa tahanan, Sa ato, ini. matik na